Panginoon. So, ang title po ng mensahe sa umagang ito ay ito. Para po may note kayo. Do not turn away from the presence of God. Huwag tayong tumalikod sa presensya ng Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, kung nagbabalak-balak ang tumalikod sa Panginoon, huwag mo nang ituloy. Hindi ka sasaya sa buhay. Tama? Kung nagbabalak kang lumayo o tumalikod sa ministry na ibinigay sa iyo ng Panginoon, sa iyong paglilingkod sa Panginoon, huwag mo na ituloy. Hindi magiging masaya ang iyong buhay habang ikaw ay nabubuhay. Amen. So mahalaga tayo po ay nasa presensya ni Lord at tayo po ay bunga lamang, mga kapatid, ng kagandahang loob ng Diyos. Bunga lamang po. Dahil tayo po noon ay malayo din ang ating, di ba, ang ating buhay sa makalangit na pamumuhay. Lahat po tayo ay tumaan dyan. Iba sa atin, may mga adik. Huwag na po tumaas ng kamay. Huwag na tayo maingay. Ano? Ang iba sa atin ay talagang masasabi natin yung buhay pariwara. Walang iniisip kundi yung sarili niya. Walang pakialam sa Panginoon. Ganyan po ang buhay natin. Pero salamat sa Panginoon. Dahil napakabuti ng ating masalanan. Nagbigay siya ng daan. Anak, para makabalik tayo. Purihin ng Panginoon. Ang buhay mo ay bunga yan. Bunga yun. Bunga ng kagandahang loob ng Diyos. Kaya nandito tayo, bunga ng kagandahang loob ng Panginoon. Siya ay nagbigay ng daan. At sino ang daan? Amen. Sabi ng Bible, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Amen. Tignan mo yung buhay mo noon. Noon, masaya ka na, makakain ka ng chichirya. Di ba? Noon, masaya na tayo, makakain tayo. Dati, alam niyo po, natatandaan ko, kapag kami po sa sobrang hirap ng buhay, kaya, chat ko si Papa kanina, Happy Father's Day. Ano? Kakain tayo ako. Sabi ko sana. Kasi sobrang hirap ng buhay noon. Talagang kumakain po kami. Ay, ano na lang po, hati-hati na lang po kami. Ewan ko kung natatandaan ko si Brother Marpin, minsan hinahaway pa yata ako pagka nasubrahan niya nga. Ano? Opo, ganyan po kahirap ang buhay namin. Dahil ang father ko po, ang tatay ko po, siya po ay namamasada lang ng tricycle. At pag hindi po siya namasada, wala po kami kakain. Kaya kailangan, ang gagawin niya po, siya po ay papasada ng mga alas 5 dahil siyempre papasok kami. Siyempre, kailangan namin ng baon. Ngayon, babalik siya, bibigyan baon, may dala na siyang almusal. Tapos, alis ulit siya para naman sa panangalian. Ganun na po, kahit isang tukala po ang buhay namin. Opo. At hindi ko naman po sinasabing ganun umangat yung buhay. Pero, biyaya ng Panginoon, pagpapala ng Panginoon. Ano po, nararanasan po namin, hindi yung ranya ng buhay, pero nararanasan namin na ang Diyos nagpo-provide sa amin. Ng Panginoon, hindi kami pinababayaan. Kumakain kami 3 beses sa isang araw, minsan tinatanggihan ko pa yung ibang pagkain. Ano, ganyan po tayo pinipala ng Panginoon. Naranasan mo yun sa buhay mo? Wala namang makakapagsabi sa akin dito na hindi siya kumain sa isang araw. Oh, meron po ba? Wala. Lahat tayo ay pinoprovide ni Lord ang ating pagkain sa araw. Salamat sa Panginoon dahil kami po, bata pa lang po kami po ay nakakilala na sa Panginoon. Tinawag na po kami ng Panginoon. Nagpakilala na siya sa amin, pero kami po ay tumalikod. Opo. Pero hindi po pumayag ang Panginoon, ibinalik po kami. Pero dito po papasok, mga kapatid, yung tinatawag na sinabi sa Bible, ang sabi niya, ang buhay, anong pipiliin mo? Ang buhay o ang sumpa? Nasa atin po ang pagpili. So, we need to step, lakaran natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kailangan natin ng, hindi effort para sa kaligtasan, pero kailangan natin mag-effort. Ibig sabihin, kailangan natin pumili ng tama, mag-desisyon ng tama. Kung tayo ay nalayo sa Panginoon, ito na yung time na kailangan natin ilapit ang ating mga puso sa ating Ama nasa langit. Praise the Lord. So, ito pong binasa natin, nakita niyo po, verse 1. Verse 1 po. Tingnan niyo po. Si Jesus po nagsasabi ang ating Panginoon Jesus. Ang sabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng nakababata sa kanila, sa kanyang ama, Ama, ibigay mo na sa akin ang bahagi ng kayamanang nauukol sa akin. Sa version po ng Bible ko, sabi po dito, ang sabi po ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang aking kayamanan. Nakita niyo po ba? Itong anak, inihingi na niya po yung kanyang mana.
itong anak, hinihingi na niya yung kanyang bahagi o yung kanyang blessing ng kanyang ama. Alam niyo po, pag nabasa niyo po yung Bible sa Deuteronomy, nakalagay po doon, ang tinatanggap po, bunso po ito bunso. Ang tinatanggap po ng panganay, mga kapatid, ay 2/3 ng mana. Mas malaki po yung sa panganay. Kaya, mga panganay dito, yung mga bunso, diba? Mas malaki yung sa panganay, 2/3. At yung sa mas nakababata, 1/3. Anong point ko dito? Ang point po doon, mga kapatid, tinatanggap nila yung mana, pagpatay na yung kanilang magulang. Pansinin nyo dito, buhay pa, patay na. Grabe. Grabe po ang kawalan ng respeto ng bata nito. Buhay pa, kahit sino naman sa inyo eh. Di ba ba? Oy, nak, ba't hinihingi mo na yung mana mo? Buhay pa ako. Sabi, okay, bigyan nyo na po sa akin man. Di ba kawalan ng respeto? Parang gusto na tayong patayin. Di ba? Isa, sasabihin pa natin, nak, gumising ka. Baka ganunin pa natin eh. Bakit? Hinihingi ko lang mana ko. Gising ako. Hindi gumising ka, wala tayo niyan. Baka ganunin pa natin eh. Di ba? Tingnan nyo yung kanyang kawalan ng respeto sa kanyang magulang. Buhay pa, pinapatay na. Tama po ba? Pero tingnan niyo po ito, mga kapatid. Nasaan po siya nung hinihingi niya ito? Ito maganda makita natin. Nasaan po siya nung hinihingi niya yung mana? Nasa presensya po siya ng kanyang ama. Kasama niya pa ang kanyang magulang. Tama po ba? Hindi po. Hindi pa siya malayo eh. Nasa presensya siya ng kanyang ama, magkasama pa sila nung siya ay nag-request. Tama? Nag-request siya, ama, akin na yung mana ko. Akin na yung kayamanan na para sa akin. Ang tanong, siya po ba kahit pangit yung kanyang request, kahit ikakasama ng loob ng kanyang ama, pinagbigyan po ba? Hindi. Pinagbigyan po, kapatid. Ito po ang gusto ko maunawaan nyo, yung sinabi ng Panginoong Jesus. Tingnan niyo po sinabi ni Lord. Diyan. So diyan. Sabi niyo po, at anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin. Amen. Sa presensya ng Panginoon, ano man ang request mo, mangyayari. Totoo po yun, mga kapatid. Yan po ang batas sa langit. Opo, kaya nga, nangangaral tayo dito, ang sinasabi natin, ano man i-declare mo, makukuha mo. Pero, kung ito ay para sa kabutihan mo. Ito ba para sa kabutihan niya? Kung titignan mo, mukhang hindi, pero oo. Okay? Kaya binigay ng ama. Alam niya eh, mas alam ng ama, ito, nauubos so pag ito naubos, ito nalustay sa walang kabuluhan, babalik to. Alam niya pupuntahan. Ano? Matuturuan niya ng lesson. Alam niya na matututo ng lesson to sa buhay. Pero ito ang sinabi niya, ama, ibigay na po ninyo sa akin ang aking kayamanan, sabi ng anak. Kapatid, ang batas po sa langit, humingi ka, ikay bibigyan. Diba? Sabi ni Jesus, kaya kayo hindi tumatanggap eh, hindi ka humingi. Yan po ang batas sa langit na hindi po ako nagsabi, kundi ang ating, sino nagsabi? Panginoon Jesus. Kaso ang problema, sinasabi natin, Pastor, alam ko na yan eh, nabasa ko na yan, humingi ka, ikay bibigyan. Kumatok ka, ikay pagbubuksan, humanap ka, ikay mga kapatid. Alam ko na yan yung sinasabi mo na yan, na humingi naman talaga. Diba? Kapatid, kung alam mo to, talaga. Ano? Kung ito ay alam mo talaga, madali mo lang malaman kung naniniwala ka dito. Kung naniniwala ka na ang batas sa langit, humingi ka at ikay bibigyan, mas marami kang oras para tumawag at manalangin sa Diyos kaysa mag-cellphone. Kung naunawa mo talaga yung salita na yun. Tama po ba? So yan po ang batas sa langit, mga kapatid. Ang ating Panginoong Jesus mismo ang nagturo nito. Sandamakmak ang pagpapala na nakalaan para sa kanyang mga anak. Nandyan yung pagpapalang, itong higit kasi sa alam nyo kasi sa Bible, wala po ako nakita. Hindi ko po nakita doon sa Matthew chapter 5 o 15, sa Matthew nakalagay doon. Tinukoy doon kung sino yung pinagpala. Wala po ako nakitang nakalagay doon na pinagpala yung taong may kayamanan. Ang una nakita ko doon, pinagpala yung taong umaasa lamang sa Diyos. Pangalawa, pinagpala yung mga taong sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Wala po akong nakita pinagpala yung taong may kayamanan. Opo. So, yung blessing na inihanda ng Panginoon sa kanyang mga anak ay tinanggap ng bawat isa sa atin na nakay Kristo. Ang kailangan lang natin, lakaran ito. Ano? Pero po tayo magkakamali, huwag din tayo magpataya sa demonyo.
Pag tayo tumanggap ng mga material na bagay, ito rin ay mula sa ating Ama nasa langit. Bakit? Dahil para mag-provide ng ating pangangailangan sa mundo ito. Amen? So, sinong gusto ng malaking blessing? Siyempre sasabihin niya, huwag tayo magplastikan dito. Ako sasabihin ko, oo. Gusto kong tumanggap ng malaking pagpapala mula sa Panginoon. Aside dito sa mga pagpapalang espiritual, ang kanyang mga salita. Siyempre, kailangan din natin ng pagpapalang. Di ba? Dahil tayo ay nasa physical na kalalagayan pa. Ano? Pero, ang higit sa lahat, nais ng Panginoon, tayo ay yumaman. Saan? Hindi sa material na bagay. Sa spiritual. Ano sabi niya? Ito ang bunga ng Espiritu. Hindi kayang ibunga yan sa liputan ito. Ang sabi niya, ang bunga ng Espiritu. Ito ang mga pagpapala, kagalakan. Love, joy, peace. Ano pa? Pagpipigil sa sarili. Yan ang mga pagpapalang espiritual na ibinubunga, hindi na sa liputan, kundi ang nakapagbibigay lamang ang Espiritu ng Diyos. Ngayon, gusto mo ng blessing na ito, siyempre, Pastor, gusto ko yan. Pero, may paraan. Amen. May paraan. Una, siyempre, tanggapin mo si Jesus. Pangalawa, lumakad ka sa kalooban ng Panginoon. Kung gusto niyo ng malaking blessing, nasa presensya po ng Panginoon. Pero kung ayaw niyo po, ang dadating po sa inyo, hindi malaking blessing, malaking billing. Subukan mo araw ng mga gawain sa bahay ka. Mag-wifi ka, manood ka TV, ano lalaki sa'yo? O, ilalaki yung billing mo. Hindi yung blessing mo. Sa salita ng Diyos. Tama, Pastor? Di mo ba? So kung may inaasahan po tayo sa Panginoon, mga kapatid, sa Diyos natin iasa. Huwag sa katabi mo. Iasa mo sa Diyos. Dahil mapalad ang mga tao na sa Diyos umaasa. Yan po sinabi ng Biblia. So ang batas sa langit, tulad mong anak na ito, siya ay nasa kanyang presensya ng kanyang ama, siya ay humingi, pinagbigyan. Yan ang batas sa langit. Humingi ka at ikay bibigyan. Ano sabi ng Bible sa Mateo? Anuman ang talian mo sa lupa, tatalian sa langit. At anuman ang kalagan mo sa lupa, ay kakalagan sa langit. Ang dyablo, mga kapatid, alam yan. Na iyan ang batas sa langit. Na once ikaw nasa presensya ng Panginoon, lahat ng request mo will be granted. Opo. Tingnan niyo po ito. Kung maalala niyo si Job, ito po si Job. Tingnan niyo si Job. Nasaan si Job? Sabi, isang araw, nagtipon ang mga anghel sa presensya ng Panginoon. Nasaan daw? Nasa presensya ng Panginoon. At sumali sino? Satanas. Grabe ito, kapatid. Si Satanas pala nakakapasok sa presensya ng Panginoon. Nasaan daw? Nasa presensya ng Panginoon. Si Satanas po yan. Huwag mo angkinin. Si Satan yan. Hindi tayo si Satanas. At hindi tayo demonyo. Anak tayo ng Diyos. Okay? Sabi, at sumali sa kanila si Satanas. Si Satanas, nung time na to, nasa presensya ng Panginoon. Nag-request siya. Ano request niya? Pabagsakin mo si Job. Kaya lang naman sumusunod sa iyan, pinagpapala mo. Pinagbigyan siya ng Panginoon, hindi. Pinagbigyan siya. Grabe ito, kahit si Satanas, pinagbigyan eh. Bakit nandun siya sa presensya? Meron pang isa. Yung dalawang demonyo, pinagbigyan din ni Jesus. Gusto niyo makita kung saan? Tingnan niyo po ito. Sabi dito sa Matthew chapter 8 verse 13 and 32. Sabi, sumigaw sila kay Jesus. Anong pakialam mo sa amin? Ikaw na anak ng Diyos, pumunta ka ba rito para pahirapan kami nang wala pa sa takdang panahon? Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy. Ano sabi? Nanginginain. Nakiusap ang masasamang espiritu sa kanya kung palalayasin mo kami. Ang demonyo po ang tinukoy dyan sa ibang translation. Nakiusap yung dalawang demonyo sa kanya, kay Jesus. Ang sabi, kung palalayasin mo kami, payagan mo na lang kami pumasok sa mga baboy na iyon. Sinabi ni Jesus, ano sinabi ni Jesus? Sige. Tingnan mo, kahit yung demonyo, pinagbibigyan ng Panginoon eh. Ikaw pa kaya na anak ng Diyos? Di ba? Kaya huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Pag ikaw nasa presensya ng Panginoon, lahat ng request will be granted. In its will.
kung ito'y kalooban ng Diyos. Okay? So, liwanag niya mga kapatid. Tayo mga anak ng Diyos, ano man ang hingin natin, nakanda ang ating Ama na mapagmahal sa langit, na ito ay ibigay sa atin. Amen po ba? Kaso ang problema mga kapatid, may labanan. Sabi sa Ephesians, nakalagay doon, tayo po ay may kalaban, ulitin ko, hindi yung katabi mo. Ang kalaban po natin ay yung mga naghahari sa himpapawid. Yung sinasabi pong himpapawid doon mga kapatid, yun po yung sinasabing second heaven. Pasok tayo sa doktrina o teaching, ano? Meron pong first heaven. Ang first heaven ito, yung nakikita mo hanggang langit. Ayan, may mga ibon. Ito po ang first heaven. Ang second heaven, dito naman yung mga evil forces. Okay? Third heaven, ito yung napuntahan ni Pablo. Yung throne of God, nakita niya doon. Third heaven yan, sabi, ikatlong langit. Okay? Maliwanag po yung mga kapatid. So, meron pong labanan. Next verse. Next verse. Tingnan niyo po. Dito nagkaroon ng labanan. Si Satan, nagpe-pray din. Si Jesus, nag-pray din. Siyempre, dahil anak ng Diyos, siyang pakikinggan. Sinabi na Jesus kay Pedro, Simon, makinig ka mabuti. Humingi ng pahintulot si Satanas sa Diyos na subukin niya kayong lahat tulad ng pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Si Satan, humihingi na request ni God sa Diyos. Ano request niya? Pabagsakin si Pedro. Ano? Nananalangin siya. Humihingi. Basta dito, ngunit nanalangin ako para sa iyo. Nakita nyo? Pero hindi nangyari kasi meron din. May nanalangin. May nag-intercede para sa iyo. May nag-intercede para kay Pedro. Nakita nyo? Kung hindi nanalangin si Jesus, ay problema si Pedro. Baka mapagbigyan pa si Satan. Ano? Pero may nanalangin. May nag-pray. So may labanan. Pag may hiningi ka sa Panginoon, ang sabi ng Bible, pray without ceasing. Huwag mo hintuan. May babae na nangungulit sa Bible, ang sabi, kinukulit niya yung hukom. Kinukulit niya, hanggang sa nakulitan sa kanya, pinagbigyan siya. Ano? Pag may pinagpipray ka, may kailangan ka, may gusto kang mangyari sa iyong buhay, may hinihingi ka sa Panginoon, may labanan nangyayari. Ilaban mo. Ano? Iluhod mo sa Panginoon. Okay? Para tumagos doon sa second heaven. Ang nakakapagpatagos doon, hindi ka pangyarihan ha. Ang nakakapagtagos doon, pananampalataya. Para yun ay mabot sa trono ng Diyos. Kasi hinaharang ng kaaway yan, mga kapatid. So ilaban natin. Huwag tayong pipigil ng panalangin hanggat hindi natin ito nakukuha, no? So, tingnan niyo po ang sabi. Balik niyo po sa verse 1. Verse 1 po. Opo. Look, verse 11, verse 11. Yan, tingnan niyo po. Balikan natin. Sinabi na nakakababata sa kanila, sa kanyang ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng kayamanan. Ito po, ang sabi, ginamit ng Bible bata. Ginamit ng Bible young. Pag sinabi pong young na ibig sabihin po niyan immature. Hindi po pangit pakinggan ng immature. Kaya lang, ang ibig sabihin po kasi nito, lack of experience. Kulang pa sa experience. Immature, hindi pa mature. Siya, nung humingi siya ng malaking pagpapala sa Panginoon, immature siya. Diba? Hindi pa siya mature. Kaya ano nangyari? Ang sabi doon sa Bible, sa mga susunod na verse, nilustay niya itong lahat sa vision. Immature to eh. So yun na nangyari. Di ba ba? Ang problema niya, hindi yung paghingi niya ng malaking pagpapala. Ang problema niya, hindi siya handa doon sa malaking pagpapala ng kanyang ama. Tama? Kaya ano nangyari? Dahil hindi prepared, immature, ginawa yung mga... Diba? Anong ginawa? Ang sabi din sa Bible, nilustay sa lahat ng bisyo, sa kalayawan, sa kasiyahan. At ang sabi, naubos. Naghirap siya, nagdalita, ang sabi ng Biblia. Ano? So anong problema nito mga kapatid, ng bata na ito? Ang sabi niyang ang problema niya, kaya siya naghirap, kaya siya ng problema, kaya siya na-down, nag-negative zero, ang problema niya,
nung humingi siya ng malaking pagpapala sa Panginoon, dinisconnect niya ang kanyang sarili sa source ng pagpapala. Yun ang naging malaking problema niya. Kapatid, kung hihingi ka ng blessing kay Lord, huwag kang lalayo sa Kanya. Malaking problema. Tulad nito. Di ba ba? Kaya kinukwento ng Panginoon to eh. May aral to. Kapatid, may aral to. Hindi lang basta pinapangarap to, may aral to. Hindi masasabihin to kung hindi ito nating mapapakinabangan sa ating buhay. Ano? Bilang mga Kristiyano. So, ang problema niya, inilayo na kanya sarili sa source. Sa source ng blessing, ng pagpapala. Kaya napahamak. Ano? Ang mature na Kristiyano, mga kapatid, ganito po mag-isip. Ang hinahabol niya, yung nagpapala, hindi yung pagpapala. Ganyan po ba tayo mag-isip? Ang hinahabol ng isang mature na Kristiyano, yung nagpapala, yung blesser, hindi yung blessing. Tama po ba? Kasi alam ng isang mature na Kristiyano, basta hinahabol niya yung nagpapala, yung mga pagpapala, kasunod na lang yan. Kasi habang hinahabol mo yung blessing, di mo abutan yan. Papapagod ka, mahirapan ka, mapuprostrate ka. Minsan mabibigo ka pa. Huwag yung blessing ang habulin natin. Ang habulin natin, huminto tayo. Kasi hinahabol mo, tumatakbo din eh. Pag huminto ka, at ikaw ay sa Diyos na katuon, ay iyan ipatuloy sa pagtakbo, tatama lang ng tatama lahat sa iya. Diba? Huminto ka eh. At ikaw ay nagpuri sa Panginoon. Sa Diyos ka lang nag-focus eh. Tama po ba? So, yan po ang mature na Kristiyano. Ito, immature. Kaya nung siya tumanggap ng blessing, nagwala. Nawala na, nagwala pa. Ano? Ano mahirap doon? Nawala ang lahat ng pagpapala na tinanggap sa Panginoon, sa kanyang Ama. Tama hindi? So, huwag tayo lalayo. Ayun lang po gusto sabihin ng Panginoon dyan. Huwag tayo lalayo sa harapan ng ating Amang nasa. Alam niyo po ba kasi, hindi naman tayo minsan sinusubok ni Lord, yung wala ka. Tama? Kasi inisip natin, Lord, ba't sumadating ako sa pagsubok na ganito, walang-wala ako, hindi lang po ganun. Isa sa malaking pagsubok ng Panginoon din sa tao, yung bigyan ng Panginoon. Bakit dito magkakasubukan ng puso? Diyan masusubok. Nakakita na kayo, nung walang-wala, ang lapit-lapit sa'yo. Nung nagkaroon, ayaw na lumapit sa'yo. Nakakita kayo ganyan tao? O, diba? Ay, sinubok lang, lumabas lang yung laman ng puso. Binles ni Lord ng binles, ngayon, doon niya nakita ngayon, yung laman ng kanyang puso. Tama po ba? So, hindi lang yung mawalan ka, huwag ka lagi magmumukmok. Minsan, sabi nga ng Bible eh, yung may hirap, sila ay pinayaman ng Diyos. Saan? Hindi sa material, pero sa spiritual. Meron. Tandaan niyo po yung mga kapatid. Tayo po ay lubos na pinagpala ng Diyos. Kaya huwag po tayong titingin kung tayo baga ay walang-wala ngayon. Okay lang, mahalaga meron tayong Panginoon. Tingnan mo yung mga tao. Meron niya, pero wala namang Panginoon. Diba? Tama po ba? So huwag tayo malulungkot. Hintayin natin kung paano tayo iangat ni Lord sa ating mga buhay. Hintayin natin. Amen po ba? So tingnan niyo po. Ang sabi, naghirap. Ano di maghihirap? Lumayo sa kanyang Ama. Kahit meron ka, lumayo ka sa Ama, mauubos yan. Tingnan mo, next verse po. Makaraan ng ilang araw, tinipon na nakapamatang anak. Verse 14. Nang nagugol na nga ang lahat, ay nagkaroon ng matinding gutom sa lupain ngayon at siya'y nagsimulang mangailangan. Sabi po sa ibang version, siya'y naghirap. Susunod na verse 15. Kaya't pumaroon siya, sabi po sa verse, at siya ay lumapit sa isang tigaroon. Ano? Binigyan siya ng trabaho. Anong trabaho? Doon sa... Saan? Sa kulungan ng baboy. Alam niyo po, sa mga Udyo, ang trabaho po yun ay napakarumi. Dahil bawal po sa kanilang humipo ng baboy sa kultura nila. Pero yun na naging trabaho niya. Taon na taon na ito. Kaya nyo, minsan ganun tayo eh. Pag nahirapan na problema na, ang unang lalapitan, tao. Tama? Tignan nyo siya. Sinong una niya nilapitan? Tigaroon. Kapatid, pag may problema ka sa buhay, una mo lapitan ng Diyos. Huwag tao. Sobrang hirap ng kalagayan ng batang ito, ng taong ito. Sa kanyang paglayo, sa kanyang Ama. Walang naitulong ang tao. Ano sabi? Saan lumapit? Sa baboy. Kahit sa baboy, lumapit na eh. Tingnan nyo.
At siya'y nasasabit na makakain. Ng ano daw? Ng pinagbalatan. Ano? So grabe itong hirap ng taong ito. Kahit sa tao walang naitulong, kahit sa hayop, lumapit na. Kaya kung nagbabalak po tayo lumayo sa Panginoon, huwag na natin ituloy. Mahirap talaga, kapatid. Mahirap. Pakisabi sa katabi mo, parang ikaw ang kinakausap ngayon ni Pastor. Pakisabi na sa katabi mo, parang ikaw ngayon ang kinakausap ni Pastor. Amen? So nakita niyo po siya? Alam ng tatay, mabigat sa tatay, pero hinayaan. Si Lord, hindi niya ipipilit sa'yo kung ayaw mo makipagrelasyon sa Kanya. Tama. Ito ay malaking larawan. Pero hahayaan ka niya. Hahayaan ka niya lumayo. Pero hindi mo alam, ito siya kasi, nandun na siya sa matinding paghihirap. Negative zero na to, kapatid. Taon na. Pag hinayaan ka ni Lord na lumayo, hindi para mapasama ka. Doon sa time na yon, hindi mo alam, doon ka hinuhubog ng Panginoon. Di ba, hinuhubog siya? Hindi niya alam, nahuhubog na siya roon eh. Di ba, nung siya dumating bigla sa kanyang kamalayan, naturuan siya ng lesson. Yan ang maganda sa ating Panginoon. Ano? Kasi sa school, ang gagawin dyan, tuturuan ka bago ka mag-test. Magle-lesson muna kayo eh, bago ka mag-exam. Pero kay Lord, iba minsan, mag-exam ka muna bago mo matutunan yung lesson. Opo. So, kapag tayo dumaraan sa mabibigat na pagsubok, huwag natin isipin na pinapahirapan tayo. Huwag natin sabihin, napakasama ko kasi mali. Yan ay kayang gawin maputi para sa atin ng Diyos. Amen po ba? So, itong bata na ito, lumayo, pero bumalik sa kamalayan. Natuto. Nakita niya yung buhay. Tignan niyo sabi niya. Ang sabi niya po sa verse 17. Ano po sabi sa verse 17? Subalit nang siya'y matauhan. Ito, natauhan na. Bakit? Nahirapan na eh. Di ba? Kaya alam niyo, kapatid, huwag na natin hintayin na dumaan tayo sa ganyang paghihirap. Pagka tinatapik na tayo ni Lord, makinig na tayo, huwag na tayo magpapalo. Naalala ko tuloy yung kabayo. Merong isang lalaki na bibili ng kabayo. Sabi niya, masipag ba itong kabayo mo? Oo, masipag yan. Ngayon, nung bibili niya na, sinakyan niya. Nung sinakyan niya, ayaw lumakad. Ayaw gumalaw. Sabi, kala ko ba masipag itong baboy mo na kabayo mo na binibenta sa akin? Naging baboy tuloy. Ano? Kala ko ba masipag itong kabayo? Bakit ayaw sumunod? Hindi mo pala masunurin ito. Masunurin yan. Alam mo yung ginawa na may-ari para sumunod. Nanguha na malaking kahoy ng pasaulo. Oh, ngayon, sumunod yung kabayo. Huwag na natin hintayin yun. Nakunin pa ni Lord yung attention natin sa masakit na paraan. Amen? Ngayon pa lang, kung kinakausap tayo ni Lord sa magandang pakiusapan pa lang, sumunod. Tama? So, tingnan nyo to. Verse 17. Siya, bumalik na siya sa kamalayan niya. Sabi, subalit ng siya'y matauhan ay sinabi niya, ilan sa mga upang lingkod ng aking ama ay may sapat at lumalabis na pagkain. Kapatid, sa presensya ng Panginoon, hindi lang sapat, labis-labis pa, kaya huwag ka lalayo sa Panginoon. Amen. Yan ang sinasabi. Kahit siya, nakita niya eh. Diba? Buti pa doon, sa bahay ng aking tatay. Yung mga lipig ko kumakain ng sobra-sobra. Amen po ba? Kaya huwag tayo matatakot. Lagi natin unahin ang Panginoon sa ating buhay. Hindi ka magugutom, mabubusog ka, mabubuhay ka. Tama? Amen. So verse 18, tingnan niyo po. Patapos na kagad tayo, hanggang verse 24 lang yan. Verse 18, ano sabi? Titindig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Next. Next po. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo, ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod. At tumindig siya at pumunta sa kanyang aba. Tingnan niyo po yan. Napansin niyo po yung sinabi niya? Meron po siyang tatlong bagay na sinabi. Ano po yung una? Pakibalik po doon. Ano po yung unang sinabi niya? Ang sabi po, ito, nag-practice ng sasabihin sa kanyang ama sa pag-uwi niya. Di ba? Anong unang sasabihin niya daw? Ang sabi niya, Ama,
nagkasala ako laban sa langit at sa'yo. Yan ang una. Pangalawa, ang sabi? Next. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Pangalawa. Hindi na daw siya karapat-dapat na tawaging anak. Pangatlong pinractice niya, ano? Ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod. Tignan niyo sa verse 20. Siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama, subalit habang nasa malayo pa siya, ito na, umuwi na siya, bumalik na siya sa kanyang ama. Okay? Natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo, niyakap siya at hinagka. Next. At sinabi ng anak, ito na yung pinractice niya, kapatid. Sasabihin na, yung pinractice niya. Ano sabi niya? Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Una. Pangalawa, hindi na ako karapat dapat na tawagin na anak mo. Yung pangatlo na wala. Hindi na hinayaan ng kanyang ama. Huwag mo sasabihin yung pangatlo. Hindi bagay sa iyo. Hindi na hinayaan ng ama. Mali. Anak kita eh. Pag itinuring kitang anak, hindi ka na pwedeng ituring alipin. Ang anak ay anak magpakailanman. Kahit naman tayo, lumayo tayo sa ating magulang eh. Putol na ba yung ugnayan natin? Bilang, ganun pa rin. Alam magbabago. Nanay mo pa rin siya, tatay mo pa rin siya. Anak ka pa rin niya. Kahit napakatigas ng ulo mo, anak ka pa rin niya. Hindi mababago yun. So ito, hindi na hinayaan yun. Nasabihin, ituring niyo ako sa naging alipin. Wasak na yun. Ang sabi ng Bible, dahil kay Kristo, itinuring na tayong anak. At inalis na ang pagiging alipin. Kaya huwag mong titignan sa minsan alam niyo yung tao, pagka sobrang nahihirapan na sa buhay, kung ano na mga iniisip ng demonyo sa utak. Ano, hindi ka maglalasod na ako, papakamatay na ako. Diba, maglalaslas na. Yan ang ini-inject ng kaaway na diablo sa utak. Pagka talagang lumayo sa Panginoon. Masyado nang dinadaw niyo sarili. Huwag mo hayaan na yung paligid mo magsabi kung sino ka. Sapat na yung sinabi ng Panginoon kung sino ka. Ikaw ay anak ko, ikaw ay pinagpala ko, pinatawad. At ikaw ay makakasama ko pagdating mo sa kaharian ng langit. Yan ang paniwala mo. Hindi yung sinasabi ng paligid mo o nangyayari sa buhay mo ngayon. Tama? So, hindi na yan. Anak ka. Tanin mo sa isip mo yan, anak ka. Huwag ka mangamba, huwag ka matakot. May ama ka sa langit. Ano mang pagdaanan mo, may katulong ka. Amen. Next verse, tignan niyo po. At kunin ninyo, balik niyo po sa kanina. Tignan niyo po. Subalit, sinabi ng ama sa kanyang alipin, dalhin niyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot niyo sa kanya. Lagyan niyo ito ng singsing, lagyan niyo ng singsing ang kanyang daliri at mga sandalyas ang kanyang mga paa. Nung siya'y napalayo sa kanyang ama, nawala sa kanya itong mga to. Tama? Pero ito, nung siya'y bumalik, ibinabalik. Kapatid, marami nang nanakaw sa atin ang demonyo. Pag tayo lumayo, napakaraming nananakaw ng demonyo sa atin. It's about time, mga kapatid, na bumalik na tayo sa ating amang nasa langit. At ang ganda ng pangako, pag ikaw ay bumalik, ang lahat ng ninakaw ng demonyo sa iyo, ibabalik niya. Ang lahat ng nawala sa iyo, ibabalik niya. Napakabuti ng ating amang nasa langit, mga kapatid. Pastor, nag-church naman ako eh. Anong problema doon? Kapatid, sa Bible po, meron pong tinatawag na nawawalang tupa. Yung nawawalang tupa, mga kapatid, tatlong parable po kasi ang pangatlo to. Sa taas niya, the lost coin, sa taas pa niya, yung nawawalang tupa. Yung nawawalang tupa, unbeliever yun. Kapatid, hindi po mananampalataya yun. Tupa yun. Pag sinabing tupa, innocence. Wala talagang alam sa katotohanan. Kaya sa yung hinanap, di ba? Sabi doon, sa parable ng hinanap siya. At nung siya'y natagpuan, nagkasiyaan, libulipong anghel, unbeliever yun. Itong the lost coin, ito matindi. Kaya huwag sasabihin dito, nag-judge naman ako, pastor eh. Nasa presensya naman ako ni Lord. Yung lost coin, o yung salaping pilak, hindi sa labas nawala yon, sa loob. Tingnan niyo po ito. Sabi dito, meron po ako dyan, Luke chapter 15, yung nauna po dyan, the lost coin. Sa dulo po. Pakitay natin po yan. Tingnan po.
Ang nawawalang salaping pila. Hindi po sa labas na wala ito, kapatid, sa loob. Tingnan po. Halimbawa naman, may isang babae may 10 salaping pila at nawala ang isa. Hindi ba sisindihan niya ang ilaw? Wawalisan ang bahay at hahanapin. Mabuting ang nawawalang salapi hanggang sa makita niya ito. Pagkatapos tatawagin niya mga kaibigan kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagkasaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang nawawala kong salapi. At sinabi ni Jesus, ganun din sa langit. Masayang masaya ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan nagsisi. Ito po sa loob po ng bahay.